Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Ating bigyan ng reaksyon itong latest na balita tungkol sa shooting incident. Parang shooting spree no, na nangyari sa Tacloban Public School kung saan dalawang binatilyo na minor de edad ay hindi makukulong. Yan ang kinagagalit ng mga magulang ng namatay na mga estudyante dahil hindi makukulong may mga isip na tapos pinagplanuhan pala nila yan ng halos isang buwan ang pag-atake gamit ang mga pistola ng kanilang auntie at ng kanilang lulo. Kaya tuloy yung isang policewoman ay na-relieve sa trabaho, natanggal dahil pinagamit niya yung kanyang Glock pistol sa kanyang pamangkin. Well, sa Senado, sa Kongreso ay umabot na rin ito na isyu at pinag-isipan na ritasuhin muli o ipresenta muli itong batas, gagawa ng bill tungkol dito sa pagbaba ng edad ng kabataan na magiging legal. Yung legal age ay ibaba na, hindi 18 kundi 12 or 13 years old na dapat ang legal age para kapag nakagawa ng ganitong klaseng krimen ay mapanagot at makulong at madala sa hustisya. Kahit na si PBBM ngayon ay nagsalita na kailangan ng kumilos ng Senado at ng Kongreso na i-aproba na ang batas na ito na ibaba na talaga ang legal age. Kasi iba na ang panahon ngayon, ang kabataan ngayon ay isip matanda na Grade 6 pa lang ay may mga syuta na. Grade 6 pa lang ay yung iba ay nakabuntis na. Kaya meron ng mga isip ang mga yan. Okay, so meron tayong balita dito galing sa TV5. Ating panoorin. Dahil sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban, may mga nagsusulong na baba ng edad nang pwedeng mapanagot sa mga krimen. Mismong sa Pangulong Bongbong Marcos, bukas na amyendahan ang batas para rito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camilo Samonte. Camilo, na sa lahat, may pananagutan nga ba itong dalawang minor de edad dahil sa nangyaring krimen? Jiggy, 15 years old and 1 day ang minimum age of criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ibig sabihin, walang pananagutan sa batas sa mga edad 15 anyos pababa na nakagawa ng krimen. Ang mga edad 15 years old and 1 day hanggang 18 years old naman lusot din sa pananagutan maliban na lang kung mapatunayang ginawa nila ang krimen ng may discernment. Discernment, ibig sabihin nauunawaan nilang mali at labag sa batas yung kanilang ginawa. So ibig sabihin, Jiggy, dito sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, lusot sa pananagutan ang 14 anyos na suspect. Pwede namang papanagutin ang kasama niyang 15 anyos na suspect kung mapatunayang may discernment siya sa nangyari. Kailangan siyang suriin ng isang social worker para mapatunayan ito, at kung mapatunayang may discernment siya, posible siyang sumailalim sa juvenile proceedings at kakasuhan siya sa family court. Pero hindi siya agad-agad idediretso sa kulungan kung first-time offender. Pakinggan natin ang paliwanag ni Juvenile Justice Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. Ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Nako, parang hindi tama yung batas na yan. Sino bang gumawa ng batas na yan? Nakapatay ka na nga tapos hindi ka pa ikulong. Tapos titingnan pa kung meron kang discernment, kung alam mo yung ginawa mo. Siyempre alam mo yan. Hindi ka na naginip, hindi ka nag-sleepwalking, kaya alam mo yan. Pumunta ka ng school, nagdala ka ng baril, alam mo yung ginagawa mo. At balikan natin yung gumawa ng batas na ito ay ng paninda. Pwedeng yan na batas, pero kapag pumatay na, ibang usapan na yan. Ibang klaseng batas ang gagawin. Kaya nga ritasuhin At dapat specific na kapag ikaw ay nakapatay, kahit ikaw ay binatilyo pa lamang, ay talagang makulong ka kapareho ng sentensya ng mga adult. Kaya nga kailangan ibaba ang
edad ng legal age ng kabataan para mapanagot ang gumagawa ng mga ganito. At para matatakot na itong mga tarantadong mga kabataan na yan, malalaman nila na mayroon makulong na pala sila, hindi na sila gagawa ng ganyan. Kasi yung dalawang to nag-uusap pala yan eh. Nagpo-post ng tinapay ng manok, magnakaw ka ng candy. Pero kapag pumatay ka ng tao, ibang usapan na yun. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay niyo? Paki-comment mamaya. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng TV5. Siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa sa kulungan para i-serve yung kanyang sentence. At Camille, paano mangyayari dito sa 14 anyos na suspect? Jiggy, hindi makakasuhan itong 14 anyos na suspect dahil exempted siya sa ilalim ng batas. Pero bawal din siyang pakawalan. Isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation programs dahil sa bigat ng kanyang krimen. Pakinggan natin muli si Atty. Ocong. Pag ito ay serious crime na halimbawa murder yung nakumit, pwede po sila ng at least, hindi po at most, kundi at least 1 year sa Bahay Pag-asa na makumit doon at kukunin din po yung kanilang kalayaan. Para dito sa mga magulang ng mga minor de edad, meron din ba silang pananagutan? Jiggy, may pananagutan ng mga magulang kung mapatunayan na sila ay nagpabaya at base sa family code, magulang ang may civil liability o responsable sa pinsalang idinulot ng kanilang mga menor de edad na anak. Kung mapatunayang ang magulang o ang isang nakatatanda ang nag-udyok sa bata na gawin ang krimen, posible rin silang maharap sa hiwalay na kasong kriminal. Jiggy. Camille, dahil sa pangyayari ay may mga nagsusulong ngayon na babaan yung criminal liability para sa mga bata na makakagawa nga ng krimen. Anong posisyon ng mga mambabata sa usaping ito? Jiggy, tutol ang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan na pababaan nga itong minimum age of criminal liability. Paglilinaw ni Pangilinan, hindi totoong walang parusang kahaharapin ang mga menor de edad na sangkot sa krimen. Ganyan din ang posisyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pangilinan at Secretary Gatchalian. Itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot. There is accountability. Merong pananagutan. Na hindi ako pabor. Kasi meron namang magiging criminal liability sa kaso na to. Lalo dun sa 15-year-old. Kasi i-determine ng korte kung meron siyang discernment. Hindi naman mabubura yung criminal liability ng 15-year-old niya. Yung Malacanang, Camille, ano ang sinasabi sa isyong ito? Jiggy, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang minimum age of criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, reasonable ang edad 12 anyos para sa minimum age para nga mapanaugod ang krimen ng isang menor de edad. Bukas din ang palasyo sa pagbaban sa mga violenteng online video games na posibleng naka-impluwensya sa mga suspect sa Tacloban School shooting. Maging ang PNP, Jiggy, suportado ang pagbaba sa age of criminal liability. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro at PNP spokesperson Colonel Allen Hueco. Kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law.
Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may Ay nako mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maraming butas ang batas na yan na ginawa ni Kiko Pangilinan. Kasi kung sabihin ng bata na hindi ko alam ang batas hindi ko alam na nagkamali ako wala siyang discernment. At isa pa, wag na natin gamitin yung discernment na word na yan. Pinahirapan nyo na lang ang pinahirapan nyo yung hindi marunong sa English sabihin na lang na walang alam, di ba? Hindi niya alam. Hirap kasi English ng English. Kaya tuloy nalulusutan ng mga tarantadong ito ang batas. At ito pa, bakit ba hindi ba talaga maibaba yung mga na yan? Yung edad na legal age na para makulong. Marami nang nangyaring ganyan At saka ang mga teenager ngayon ay, halimbawa yung mga batang hamog sa kalye, ginagamit na ng sindikato na mang-hold up, mang-nakaw, mang-snatch, kasi hindi nakukulong. Tapos dalhin daw sa Pag-asa. Saan ba yun? Sa Bahay Pag-asa. Anong meron doon sa Bahay Pag-asa? Naglalaro lang doon ng mga bata dapat makulong talaga sila para malaman nila ang kanilang ginawa at magsisi sila. Ngayon, para alam ng kabataan ang tama o mali, dapat merong idagdag na subject sa eskwelahan, sa high school or elementary. Merong subject na parang good moral na subject, yung tungkol sa morality na subject. Paulit-ulit yan. At meron ding subject na religion para matakot ang bata sa Diyos. Ganon dapat ang gawin. Para hindi na argumento kung alam niya, kung may discernment siya o wala. Kasi kung may subject na ganon, sabihin natin sa grade 8, grade 7, so alam na ng mga bata ang tama at mali. Kaya yun ang dapat ituro. Yung mga subject na yun, morality at religion. Diyan sa Kongreso at Senado, gumawa kayo ng batas na ganyan sa DepEd. Gumawa kayo ng ilagay sa curriculum yung ganong subject, morality and religion, para matatakot ang mga bata at alam nila ang tama at mali. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama bang ibaba ang edad ng mga kabataan para sa legal age na makulong sila? Tama bang gawing 12 anyos ang parang legal age? Ibig sabihin yan ay pwede na rin silang sa 12 anyos ay pwede nang kung legal age na pwede na silang di ba? Mag-asawa kung ganun. Kaya medyo mahirap din ang batas na yan, pero para sa akin dapat may kulungan para sa mga minor de edad. Para wala nang debate pa, hindi gumawa ng kulungan na exclusive for minors. Kailangan talaga serbisyuhan nila yan. Pagsisihan nila yan ang ginawa nila. Pag-comment sa ating comment section, anong masasabi nyo dito tungkol sa ang tagal-tagal na problema ito, na kapag minor ang magkagawa ng kasalanan ng katulad nito ng massacre, ng patayan, ay hindi makukulong. Very unfair. Iyak ng iyak yung mga magulang ng namatayan, tapos itong kahit magulang nitong mga gumawa nito ay hindi nakukulong Kaya wala, ang layo-layo ng hustisya. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa nanonood at sa nag-subscribe sa ating Ibit followers. Ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.